pa lang sa aking YouTube channel ay don't forget to subscribe dahil mamimigay po ako ng 500 pesos. Once na hit na po natin ang 1,000 subscriber ay magsisimula na po ang aking pag-giveaway. So ito ay pasalamat lamang sa pagsuporta sa katulad ko na small YouTuber pa lamang. Wala po kayo ibang gagawin kundi mag-subscribe at magkakaroon na po kayo ng chance na manalo ng ating papremyo. 2 lucky winners po ang makakatanggap ng 500 pesos. Hello everyone, I'm Mama Sin and again welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay panibagong pautangan online na naman po ang ating pag-uusapan. So ito ay merong 4.7 rates and 250k review. So napakarami na palang sumubok sa pautangan na ito and titingnan natin kung maganda ba at talagang mabilis ba sila mag-approve once ikaw nag-apply sa kanila. So ito ay ang tinatawag na May Pera Online Peso Cash Loan. And syempre, kailangan natin itong i-download sa Google Play Store at kapag na-install na po natin at kinlik natin ng open ay meron pong lalabas na permission statement and disclosure policy. So nandito ang SMS, camera, pictures, location, emergency contact, and notification permission. So, kailangan nating i-click ang agree. And then next is i-click natin ang while using the app, and i-allow lang po natin yan. And then next is privacy policy. So, ito po yung kanilang mga privacy and policy. Kailangan nating basahin pero sobrang haba po niyan. And then meron tayong makikita sa bandang ibaba na nakalagay na contact us. Nandito po yung kanilang email address. Kapag tayo merong question, ay pwede natin silang i-email. And then, syempre, nandito rin yung kanilang working hours. So, ang kanilang working hours is Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. So, kung kayo ay mag-i-email sa kanila ng Sabado or Linggo, asahan nyo na walang magre-reply sa inyo dahil sila po ay walang working hours ng ganung araw. And then next is i-click lang natin ang agree kapag okay sa atin yung kanilang mga privacy policy. And then nandito na tayo sa maximum loan amount, 100,000 pesos. So pwede tayo nilang pahiramin hanggang 100,000 pesos. Pero reminder ko lang po, sila po ay nakabase kung anong trabaho na meron tayo. Kung maganda yung trabaho natin, ay mayroong posibilidad na mapahiram tayo ng mas malaking amount. So, pwedeng umabot hanggang 100,000 pesos. And then, so, i-click natin ang borrow immediately. So, dito kailangan natin ilagay ang ating mobile number and i-click lang natin ang next step at within a seconds, makaka-receive tayo ng verification code. Automatic ay nag-i-input yung verification code niya sa mga box. So, kapag naka-receive na tayo ng verification code, ay nandito na tayo sa personal information o yung kanilang tinatawag na first step. So, nandito na tayo sa personal information. So, nandito ang residential region, residential province, residential municipality or city, detailed address, residence length, marital status, education, religion, email, and Facebook. So, kapag nasagutan na natin yan, i-click lang po natin ang submit. So, ito na may mga basic information lamang. And next is emergency contact. So, dito meron agad kayo makikitang pattern kung ano ba yung dapat nating gawin. And ang kagandahan ay dalawa lang na emergency contact ang kailangan nating ilagay. Pero syempre, dapat nakasave yun sa ating phone book. And then next, kapag nakapaglagay na tayo, i-click natin ang submit. Nandito na tayo sa step 3 na kung saan nandito ang job information. So, nandito ang industry, company name, phone number, optional, payday, monthly income, and working years. So, sa industry, kung ano ba yung trabaho na meron tayo, nandito ang company, office worker, BPO, banks, public sector, education, restaurant, catering, groceries, convenience store, retail, wholesale, or online store, transport, driver, delivery person, medical health, factory manufacturing, and service katulad ng mga beauty, tailor, mechanic, or maid. So, kapag wala naman dyan yung ating trabaho, ay pwede natin i-click ang other. So, kaya na yan, kailangan natin ilagay ang company name. And then, yung phone number naman is optional lang. Pwede hindi natin lagyan. And then, yung payday is kung anong araw kayo sumasahod. Monthly income, and then yung working years, kung gaano na kayo katagal sa inyong trabaho. So, kapag okay na yan, i-click lang po natin ang submit.
And then next is, nandito na tayo sa identity verification. So ito yung mga basic information, first name, middle, last name, gender, birthday, ID type, ID number, confirm ID number, and then yung ating front side of ID card. So dito is yung mga kanilang valid ID na pwede natin pagpilian ay UMID, SS, TIN, and driver license. So marami pang iba, kaya marami tayong choices kung ano yung meron tayong pwedeng gamitin na valid ID. So, kailangan nating picturean yung ating valid ID na gagamitin. And then, kapag na-picturean na po natin, ay kailangan din nating mag-selfie dahil meron silang face recognition. So, dapat daw kung mag-selfie ka, ay walang nakaharang sa mukha mo at dapat hindi ka rin nakatagilid or palikot-likot. Kailangan nakafocus lang sa'yo yung camera para makuhanan ka ng maayos. So, kapag nakapag-selfie na tayo, ay i-click lang natin ang submit. At nandito na tayo sa receiving account. So, dito ay meron silang bank and e-wallet. So, usually po ay e-wallet naman talaga yung ginagamit sa mga ganitong pautangan para sa easiest transaction. So, sa e-wallet ay merong GCash, Maya, and GrabPay. So, ang pinili ko dito is GCash. So, kapag nakapag-fill up na tayo dyan, ay i-click lang natin ang submit. And then, nandito na tayo sa loan amount na kung saan ito na yung offer nila sa atin based doon sa information na inilagay natin kanina. So, ang offer lang nila sa akin is 1,200 pesos. And then, hindi mo siya pwedeng i-forward pa, pataasin, gawing 1,525 dahil yan lang yung offer nila sa akin. So, pero pwede mo siyang bawasan, gawin mong 1,000, pero hindi mo siya pwedeng dagdagan. So, kapag okay na sa atin yung offer na yan, i-click lang natin ang borrow immediately. Makikita natin dito ang loan details. So, loan amount 1,200, loan term 125 days, fund received is 1,200, fee interest 12 pesos, service fee 228, management fee is 300 pesos, amount due is 1,740, cash out bank e-wallet, GCash nga po yung aking ginamit dito, and then payment method installment. So, dito makikita nyo na yung pera na hinihiram natin ay hindi naman madideduct yung kanilang mga fee. So, buo pa rin natin makukuha yung ating 1,200, pero kapag tayo magbabayad na, kailangan natin bayaran is 1,740. Ilales mo yung 1,740 sa 1,200 na hiniram mo, yung kanilang pinakang profit or tubo is 540 lang. So, kailangan daw ibalik within 125 days. Pero kapag in-scroll dyan nyo pa siya pababa, merong maliit na sulat na note na sinasabi na it is estimated that the first installment of 1,704 will be paid on November 3, 2023 and the second installment of 36 will be paid on February 29, 2024. So kung humiram ako ngayong October 27, kailangan ko siyang maibalik ng November 3, 2023. So, kung bibilangin natin ay halos 7 days lang, ay kailangan ko na silang mabayaran. So, kailangan ko nang mabayaran yung 1,704. So, hindi totoo yung sinasabi nila na 125 days. And then, yung second installment na 36 pesos, kailangan kong bayaran sa February 29, 2024. So, yun na halos 3 months, kailangan ko ibalik yung 36 pesos. So, wag po kayong maniniwala sa sinasabi nilang 125 days kapag ikaw ay first timer pa lang dito sa My Pera. Pero kapag halimbawa siguro kung ikaw ay repeater borrower na sa kanila, baka sakalang natin maa-avail yung kanilang long term or 125 days na sinasabi na payment method. So, kapag okay naman sa atin yan at carry naman natin ibalik within 7 days at tubuan tayo ng 540, ay i-click lang natin ang confirm application at agad-agad ay marireceive natin yung pera na ating hinihiram. Pero syempre, bago kayo humiram, pag-isipan nyo muna dahil malaki pa rin yung tubo, sobrang laki. Dahil 7 days lang ay kailangan mo na siyang ibalik. So, syempre nasa inyo pa rin naman yan kung gusto nyo subukan or hindi. Pero ilalagay ko pa rin yung link dyan sa comment section para once na gusto nyong itry, hindi na kayo mahirapan na maghanap pa at baka mapunta pa kayo sa ibang pautangan na mas malaki at mahirap mag-approve ng loan. So,
Disclaimer lamang po, hindi ko po kayo ni-encourage na umutang o humiram ng pera sa mga kahit anumang pautangan online. Ang sa akin lang po, sinishare ko yung aking experience para maging aware kayo kung ano ba yung maaaring mangyari once na kayo sumubok dito. Hanggang dito na lang ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching.